Isang bagong poll kaugnay sa pananaw ng Canadians sa immigration ang inilabas ng Canada Pulse Insights at City News Miyerkules, kung saan marami sa bansa suportado pa rin ang immigration. Pero kailangan daw kontrolado ang bilang ng immigrants. Ang detalye mula kay Paula Saraza. Sa mahigit 2,000 tumugon sa isang public opinion poll na isinagawa ng Canada Pulse Insights para sa City News, karamihan suportado pa rin ang immigration sa bansa. Pero naniniwalang nararapat itong ipatupad ng may reduced level. Resultang bahagyang may pagkakahalintulad sa isa ring survey mula Statistics Canada kamakailan. Sa Canada Pulse Insights poll, natukoy sa Toronto, nasa 70% ang pabor pa rin sa immigration. Hindi nalalayo sa resulta sa Vancouver na 80%, gayon din sa Edmonton at Calgary na nasa mahigit 60%. Pero marami pa rin sa mga respondent ang nagsabing maaaring ipagpatuloy ang pagtanggap ng immigrants, basta't may limitasyon. Ito ang opinyon ng mahigit 50% ng respondents sa Toronto, Calgary at Edmonton, at ng 60% mga tumugon mula Vancouver. Para naman sa 30% hanggang 37% ng respondents sa Toronto, Calgary at Edmonton, pansamantalang paghinto sa pagtanggap ng bagong immigrants ang tingin nila'y kailangan. May bahagyang pagkakaiba sa pananaw ng respondents sa Vancouver, kung saan 20% lamang ang pumabor dito. Tinanong din ang opinyon ng respondent sa preferred category of admissions. Sa Vancouver, 85% pabor sa economic immigrants, 52% sa international students, 49% para sa temporary foreign workers, 44 at 43% naman para sa family sponsorships at refugees. Yung dating sa akin nung result nung survey is the Canadians are favorable sila, they like immigrants, pero dapat the immigrants are key contributors sa economy. Economy first mindset, yung gusto or ang mindset ng mga Canadians. Si Debbie Piandong, isang registered immigration consultant sa BC. Anya, bagamat karamihan sa mga economic immigration pathways sa probinsya, gaya ng BC Provincial Nominee Program at Express Entry na score-based system, ang bukas din para sa mga aplikante sa labas ng Canada. Mas pabor ito sa nandito na sa bansa at mayroong Canadian education o Canadian experience. Ang allocation ng BC in 2024, it was for 8,000 candidates or 8,000 yung mabibigyan ng Certificate of Nomination. In 2025, 4,000, nag-cut ang federal government, 4,000 lang na allocation ang binigay for BC. So ang result nito sa BC-PNP, nagkaroon lang ng 2 draws for the economic, like the regular streams ng BC-PNP. And ang kadalasan ng mga nadodraws, those are people na ang sahod, kasi dito sa BC-PNP, the higher your salary, the higher will your score be. Dagdag niya, maging paalala raw ito na hindi madali ang immigration sa Canada, lalo't ilang beses na ring nagkaroon ng mga reforma sa mga programa. Pero para sa mga kumpiyansa pa ring subukan ang Canadian Dream. And kung magko-consider ka na mag-hire ng help, just make sure that that person that you will be hiring is really after sa benefit mo, sa parang mag-a-advocate ng case mo, and not just to get your money. Paula Saraza, Omni News, Toronto.